Political Psychology Episode 3. Bakit mas inuuna ng utak ang emosyon kaysa ebidensya? Diretso na tayo. Maraming tao ang nagugulat kapag sinabihan sila nito. Hindi ka muna kasi nag-iisip. Nag-react ka base sa nararamdaman mo. At kadalasan, ang sagot, hindi totoo yan. Nag-iisip ako bago ako maniwala. Pero sa political psychology, malinaw ang findings. Emosyon muna, saka lang hinahanap ang paliwanag. Ito'y hindi insulto. Bagamat ito ay disenyo ng utak ng tao. Kaya magtatanong tayo, paano nga ba talaga gumagana ang ating utak? Ang utak natin ay may dalawang mahalagang sistema. Una, ang emotional brain. Ito ang mabilis mag-react. Ito ang naka-assign sa survival. Nandyan ang takot, galit, pagkakampi, pag-iwas sa banta. Pangalawa, nandyan naman ang rational brain. Ito'y mas mabagal. Ito ang nag-aanalisa. Ito ang tumitimbang ng ebidensya. So, ano ang problema? Mas mabilis palagi ang emosyon kaysa rason. Bago ka pa makapagbasa ng datos, nakakaramdam ka na kung sino ang kampi mo at kung sino ang kalaban. Ngayon, bakit delikado ito sa politika? Kasi sa politika, hindi ka kinakausap ng mga politiko bilang thinker. Kinakausap ka bilang feeler. Hindi nila sinasabing ganito ang mga policy. Ganito ang epekto ng policy. Mas madalas nilang sinasabi, galit ka ba? Masaya ka ba? Takot ka ba? May kaaway ka ba? At kapag nakuha na nila ang emosyon mo, hindi na nila kailangang ipaliwanag pa ng maayos ang kanilang mga panukala. At doon na nagsisimula ang problema. Kapag nakaramdam ka na, hinahanap na lang ng isip mo ang dahilan para ipagtanggol ang nararamdaman kahit obvious na may mali. Confirmation, hindi investigasyon. Ito ang madalas na hindi napapansin ng tao kasi akala natin, naghahanap tayo ng katotohanan pero ang totoo, madalas ay naghahanap lang tayo ng kumpirmasyon. Hindi natin tinatanong, tama nga ba ito? Ang tanong natin ay, may nakikita ba akong suporta sa paniwala ko? Ganyan din ba ang pananaw ng aking kapatid o ng aking barkada? Kaya kahit may malinaw na ebidensya, kapag sumasalungat ito sa emosyon mo, automatic itong tinatanggihan. Hindi dahil mali ang datos, kundi dahil masakit itong tanggapin. Pero bakit ayaw ng utak ang pagbabago? May isa pang dahilan kung bakit inuuna ang emosyon. Una, pagod ang utak sa uncertainty, yung walang kalinawan. Kaya mas gusto ng isip ang kahit mali ang kasagutan kaysa sa walang kasagutan. Mas komportable ang ilusyon kaysa sa hanapin ang totoong baka mali ako. Kaya kapag may leader o ideolohiyang nagbibigay ng simple at emosyonal na sagot, madaling yakapin at tanggapin yon. Kahit hindi nito inaayos ang problema. Ano ang mga tunay na red flag na dapat nating bantayan? Kaya tandaan nito, kapag may mensahe na nagpapagalit sa iyo agad, nagpapakaba sa iyo agad, o nagpaparamdam na kami laban sa kanila, huminto ka muna. Huwag lang pakinggan ang mga sinasabi, kundi tanungin kung ano ang hindi inaayos. Maraming maiingay ngayon ng batang kongresista. Dada ng dada, pero hindi inaayos ang problema,
kumukuha ng simpatya dahil ang emosyon ay pwedeng gamitin para takpan ang kawalan ng solusyon. Sa political psychology, malinaw ito. Hindi tayo mga tanga. Hindi tayo mahina, kundi tayo'y mga tao. Pero kapag hindi natin alam na emosyon muna ang nauuna, madali tayong mamanipula. Ito ang dahilan kung bakit mas inuuna ng utak ang emosyon kaysa ebidensya. At hanggat hindi natin ito nakikita, ulit na lang ang ilusyon, paulit-ulit, paikot-ikot, kahit hindi nagbabago ang realidad. Ito ang Political Psychology Episode 3,